of the COVID-19 and other inside illness in the province of Quezon. The same be noted, Madam Presiding Officer. Should the executive order be noted? Executive Order number DHT-61, series of 2023 of the Provincial Governor of Quezon, entitled An Order Establishing the Guidelines for the Distribution and Disbursement of the PhilHealth Outpatient HIV/AIDS Treatment Fund in Quezon Province Hospital Network, Quezon Medical Center. The same be noted, Madam Presiding Officer. Noted. Executive Order number DHT-62 to our Provincial Governor again, entitled An Order Designating Myra Rojas as a member of the Provincial Peace and Order Council Secretary. The same be noted, Madam Presiding Officer. Noted. We will now go to the review of ordinances submitted by component cities and municipalities. So, Appropriation Ordinance number 6, 2023, from the municipality of Infanta, Quezon. The same be referred to Committee on Budget, Madam Presiding Officer. Should the Committee on Budget approve? Appropriation Ordinance number 5 from Pulido, Quezon. The same be referred to Committee on Budget, Appropriations and Finance. Should the Committee on Budget approve? Appropriation Ordinance number 2 from Ilisan, Quezon. The same be referred to Committee on Budget, Appropriation and Finance. Should the Committee on Budget approve? Appropriation Ordinance number 5 from the municipality of Riyadh. To the Committee on Budget, Appropriations and Finance. Should the Committee on Budget, Appropriation, Finance approve? Municipal Ordinance number 68 from Dolores, Quezon. To the Committee on Labor and Employment, Madam Presiding Officer. Should the Committee on Labor approve? Municipal Ordinance number 52 of the municipality of Dumaguas. To the Committee on Education, Madam Presiding Officer. Should the Committee on Education approve? Municipal Ordinance number 53 from Dumaguas, Quezon. To the Committee on Education, Madam Presiding Officer. Should the Committee on Education approve? Municipal Ordinance number 54 of Dumaguas, Quezon. To the Committee on Agriculture, Madam Presiding Officer. Should the Committee on Agriculture approve? Municipal Ordinance number 43 from Agbilao, Quezon. To the Committee on Health, Madam Presiding Officer. Should the Committee on Health approve? We will now go to resolution submitted. Resolution number 2023-136 of the municipality of General Macar for the review of the supplemental investment plan. To the Committee on Budget, Appropriations and Finance. Should the Committee on Budget approve? Resolution number 2023-137 of General Macar again. To the Committee on Budget, Appropriation and Finance. Should the Committee on Budget approve? Resolution number 138 from General Macar again. To the Committee on Budget, Appropriation and Finance. Should the Committee on Budget approve? Muna po po sa executive orders. Executive order number 24 of the Municipal Mayor of Chao. To the Committee on Public Works, Madam Presiding Officer. Should the Committee on Public Works approve? Executive order number 25 from the Mayor of Chao. To the Committee on Labor and Employment. Should the Committee on Labor approve? Executive order number 26 from Chao, Quezon. To the Committee on Laws, Madam Presiding Officer. Should the Committee on Laws approve? Executive order number 27 from the Mayor of Chao. To the Committee on Laws, Madam Presiding Officer. Should the Committee on Laws approve? Executive order number 28 from the Municipal Mayor of Chao. To the Committee on Education, Madam Presiding Officer. Should the Committee on Education approve? Executive order number 29 from the Municipal Mayor of Chao. To the Committee on Social Services, Madam Presiding Officer. Should the Committee on Social Services approve? Madam Presiding Officer, we will proceed now to committee reports for second reading. The one and only committee report, Madam Presiding Officer, will be reported out by the Honorable Chairperson of the Committee on Agriculture, Coconut Industry and Fisheries, the PCL President of the Province of Quezon, Board Member Angelo P. Duarte. They are now recognized.
ang pinakamasipag sa pinakahuling linggo ng taong 2023. Yung Honorable Angelo Alberto. Maraming salamat po sa ating tagapamulo, ang ating Vice Governor, Board Member Janet Alcalamaca, sa ating po Majority Floor Leader, sa mga kasamahang Board Member. Magandang umaga po sa inyo lahat, sa ating mga kawani, ng pamahalang panlalawigan, sa mga bisita. At sa pagkakataong ito, bagamat isa po ang ating agenda, ay papatiin muna natin ang bawat isa ng magiging bagong taon. At ang taong ito ay higit pang mas magiging masipag ang ating pong sangguniang panlalawigan. Araw sa ating undang agenda, ito po ay may kinalaman sa isang kautosang bayan mula po sa bayan ng Infanta Quezon na may titulo na An Ordinance Instituting and Implementing the Registration of Ownership of Agricultural and Fisheries Machineries Equipment in accordance with the Joint Memorandum Circular number 2018-02 of the Department of Agriculture and Department of Interior and Local Government relative to the national guidelines for the registration of ownership of agricultural and fisheries machinery and equipment within the territorial jurisdiction of the municipality of Infanta Quezon. Matapos po na pag-aralan ng lupon ang nabanggit na kautosang pambayan ng bayan ng Infanta at matapos po na ang rekomendasyon ng Provincial Legal Office ay atin pong matanggap at maisangguni sa kanila ang nabanggit pong Municipal Ordinance alinsunod sa ipinatutupad ng ating Department of Agriculture. Bahagi po ito ng requirements para po sa SGLG ng bawat munisipyo ng ating pong bawat bayan sa lalawigan ng Quezon. Ang nabanggit pong ordinansa ay positibong nakakitaan ng kahusayan ng lupon at ganoon din po ng Provincial Legal Office na dapat ay maisakatuparan sa nabanggit na bayan. Kaya pinumungkahi po ng inyong lingkod sa pangalan po ng lupon ng agrikultura at na kung saan ay mapagtibay ang nabanggit na Municipal Ordinance number 22-2023 ng Municipality of Infanta Quezon. So move, Madam Chair. May mungkahi po mula po sa Committee Chairman ng Committee on Agriculture ang pagpasa ng Municipal Ordinance number 22 series of 2023 ng Municipal ng Infanta Quezon. Meron po bang tumututol? O meron po kaya may nais magbigay ng paglilinaw? Kung wala po, meron po kaya ulit kalwa? Any second po. It is unanimous sa secondary legal presiding officer. So, pinakalwa na lahat, kung kaya po, ito po ay ating pagtutulungan. Maraming salamat po. Happy New Year. New Year po. Madam Presiding Officer, we will proceed to other matters. The first in the lineup is the Honorable Board Member J.J. Aquino. Kaya na-recognize, Honorable J.J. Aquino. Maraming salamat po at pagbati ng masagana at mas maunlad na bagong taon sa bawat isa at sa bawat Quezonian sa ating pong lalawigan. Para po sa ating other matters, malugod ko pong ibinabalita sa inyo na sa pagpasok pa lang ng taong 2024 ay biyaya at pagpapala na agad ang matatanggap ng lalawigan ng Quezon sapagkat tayo po ang pinakaunang lalawigan ngayong taon sa ating bansa ang bababaan at bibisitahin ng unang ginang ng ating pong bansa sa katauhan po ni First Lady Lisa Marcos sa paparating po na ikasiyam ng Enero dito po sa ating Quezon Convention Center para po magsagawa ng Love for All program. Ito po ay serbisyong pangkalusugan sa inisyatiba po ng ating First Lady na kung saan pinagsasama-sama po ang iba't ibang ahensya at sakay ng ating gobyerno para maghatid ng serbisyong pangkalusugan kagaya po ng medical consultation,
minor surgery at mga dental services and laboratory services. Kaalinsabay po nito ay paparating din po ang ilang mga kalihim mula po sa gabinete ng ating bansa. Ang nag-confirm na po ng kanyang attendance ay ang ating pong kalihim ng Department of Health, si Secretary Herbosa. Ganun din naman po ay nag-confirm na din po ng attendance ang, tama ba ako? Ang hepe ng Public Attorney's Office, si Attorney Acosta, sapagkat kaalinsabay po ng Love for All program ay magkakaroon din po ng free legal services sa Quezon Convention Center na kung saan ang mga priority po natin na mga clienteles ay mula po sa lungsod ng Lucena at ito po ay pre-identified na last year pa at mag-i-implement na lamang po tayo on January 9. Kung kaya naman, malugod pong iniimbitahan ang lahat ng miyembro ng Sangguniang Panlalawigan na dumalo sa nasabing programa sapagkat ninanais po ng unang ginang ng ating bansa na tayo po ay makasalo sa isang pananghalian para po sa kaunting kwentuhan at gaya po ng sabi ng kanyang Chief of Staff, si Atty. Hana, wala pa daw pong lalawigan sa bansa nakakapagbigay ng complete attendance ng mga board member kay First Lady Lisa. So ito po ay hamon sa Sangguniang Panlalawigan ng Quezon na tayo ang kauna-unahang makapagbigay ng perfect attendance sa kanya pong pagdating dito po sa ating lalawigan. So inaasahan po namin ang matibay na suporta ng bawat isang board member na ating pong kasama sa umaga pong ito. At maging yung mga hindi natin kasama sa umaga pong ito. Maraming salamat po. Yes po, Honorable Clara Calvo. Mahal na tagapangulo, maaari po bang malaman sa ating pong kasama kung ano po ang magiging kasuotan ng mga bukal sa darating na Lunes? Lunes po ba yun? Martes po. Martes. Kung sakasakali tayo po ay sasaludar sa unang ginang ng bansa. Ang kasuotan po ay kung masusunod po yung napag-usapan po namin, magpo-provide po kami ng uniforme sa lahat po ng mga dadalo dun sa Love for All program ni First Lady Marcos sapagkat yun po yung kanyang ninanais. We'll provide further information po regarding our outfit on our GC once confirmed po sa meeting namin on January 5. So, anong oras po kaya dapat tayo, ang all time po para sa ating mga miyembro? As early as 7 a.m. po, sana nasa Quezon Convention Center na po tayo sapagkat ganong oras din po sa darating sa Quezon Convention Center. Maraming salamat. Maraming salamat, Honorable Clara Calvo. Meron pa po nais magbigay ng katanungan o paglilinaw? Kung wala na po, well noted po, Honorable JJ. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Madam Presiding Officer, the next in the lineup is the Honorable ABC President, hopefully to be elected very soon, Board Member Boyong Bongali. You're now recognized, Honorable Boyong Bongali. Maraming salamat po. Una po yung pagbati po sa ating pong Madam Presiding Officer, sa ating pong Majority Floor, sa lahat po ng mga kasamahan dito, sa lahat po na nandito. Good morning po and Happy New Year. Welcome po ang 2024. Sana po ay swerte na tayong lahat. Una po ay ang ating pong update para po sa gaganapin na synchronized provincial election para po sa ating sa buong Pilipinas ay gaganapin po sa January 12 dito po sa ating pong third floor ng ating pong building dito po sa Capitolio. Then, ngayon po ay ongoing po, nandun po ating tatlong ABC President na Nomination Committee. Ang filing po ay 2, 3, 4. Ano po, bukas po malalaman kung meron pong nag-file hanggang alas 5 ng 5:01 ng 4, yung filing. Pagka po hanggang alas 5, kami po hindi pa rin po nakapag-file. Ganun pa man po, ang inyong pong lingkod ay wala man pong nagpa-file pa at kami po hindi pa rin. Ganun pa po ay nagpapasalamat na po ako. Unang-una po, Madam Presiding Officer, sa ating minamahal na Governor Dr. Helen Tan, sa Congressman Mike Tan, at sa kay Congressman Arrogancia at kay Congressman Martin Berga, kay Arjo Ronel Tan, kay Vice Gov, sa inyo pong lahat na tumutulong at tumusupport sa inyong lingkod. Ako po ay nagpapasalamat na sa inyo. At bukas po ng alauna ng hapon, kami po ay magpapay
ano po, magpapile na po kami bukas ng alauna ng hapon ng aming pong line up. Ano po, bukas po. Kaya ganun po, maraming salamat po sa lahat ng tumutulong at sumusuporta sa Liga ng mga Barangay sa lalawigan ng Quezon. Thank you po. Salamat po sa inyo. Maraming salamat, Honorable Boyong, at hangad namin ang tagumpay sa pagdating ng eleksyon po. Naasahan po namin na ito'y makakasama pa rin po namin ngayon. Sa loob po ng 2 taon. Mahal na Pinagumulo, ang pangatlo po ay ang kanilang galang na bukal mula sa ika-4 na distrito, the Honorable Board Member Derek Mapugas. You're now recognized po, Honorable Derek Mapugas. Maraming salamat, kagalang-galang na Madam Chair. Ito po aking other matters, ito po ay hango sa aking karanasan. At ito po ay gusto kong iparating sa kapulungan sapagkat hindi ko po ito inaasahan. Ako po ay pa-4 na termino na bilang bukal. At ngayon ko lamang po ito nagamit. Ito po nung ako po ay ma-hospital nung nakaraang 2 linggo. Kaya ko po ito binabanggit ay gusto ko po magkaroon ng paliwanagan sa aking mga agam-agam na katanungan. Ako po ay na-hospital at nagkaroon ng bill na kumigit kumulang ay nasa 100,000. Ang aking pong inaasahan at ang inaasahan sa tingin ko ng bawat Pilipino ay pag ikaw ay PhilHealth holder, ikaw ay protektado. Dahil ang aking lipisahin, ang inuhulog po pala ng isang bukal ay 3,200 per month. Subalit, kung ako ay humingi na ng diskwento sa PhilHealth sa dami ng mga kailangan aking ipinubay, ako po ay nakakuha lamang ng 6,000 piso na kung saan naging malaking katanungan sa akin ito. Dahil ang inaasahan ko at posibleng inaasahan ng bawat Pilipino, pag ikaw ay PhilHealth holder, ikaw ay merong matibay na masasandigan. Ngayon, ito po'y naging malaking katanungan sa akin na bakit ganoon? Paano na ang ating mga kawani? Paano na ang ating mga pangkaraniwang mamamayan na nakasandal sa PhilHealth? Yun po ang aking mga naging katanungan sa aking sarili. Na sana ay magkaroon ng kaliwanagan. Naisip ko po nung ako ay naandun at nakikipaglaban sa aking sakit na wala namang pala. Kasama na yan. Kasama sa... Ang totoo po nun ay inasahan ko ang PhilHealth. Pero nakita ko po na sa tingin ko, bukod dapat sa PhilHealth, para may proteksyon ang ating mga kawani, ang ating, partikular sa ating mga kawani, sapagkat ito ang kasama natin sa hanap buhay. Sana po siguro ay magkaroon din tayo ng yung tinatawag na health card. Yung health card na sa tingin ko, yung parang insurance health card na sa tingin ko ay mas maganda. Mas magandang proteksyon sa bawat isang kawani ng ating lalawigan. Sapagkat kung aking pong pag-aralan, kagaya nung sa ibang mga ahensya, na meron silang mga insurance health card, sila ay assured ng 300,000, 200,000, na kung saan ay malaking tulong. Hindi lamang sa pangkaraniwang kawani, kundi sa atin na rin. Kaya ako ay humihingi ng tulong sa sangguniang panlalawigan dito sa aking mga kasamahan. Na sana tayo ay, na ako ay ma-enlighten kung ano ba talaga ang benepisyo na naibibigay ng PhilHealth.
At kung sakali na hindi talaga sufisyente, ay nais kong hingin sa kapulungan na dagdagan natin ito na makaprotekta tayo sa mga kawani ng ating lalawigan. Paano? Sa pamamagitan, siguro marahil, ng health card na insurance health card para ito ay magkaroon ng mas matibay na proteksyon sa ating mga kasamahan. Yun lamang po at maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po, Honorable Derek Magoso. Ibig po sabihin ninyo ay nais po ninyo mag-inquire tayo sa PhilHealth or magbigay tayo ng liham to answer po yung mga queries po natin regarding doon sa benefits po ng hindi lamang po bilang tayo mga bukal, maging sa buong maging lahat ng empleyado. Kung ating mamarapatin ay mas maganda po kung makapagpadala tayo ng liham at ma-enlighten ang bawat isa. Kasi ang hirap po ng ang inaasahan natin ay pwede natin silang sandigan, baka hindi naman po pwede pala. So, kung makapagpadala po tayo ng sulat, to enlighten us the benefits of our PhilHealth holders, mas maganda. Madam Chairperson. Yes. With the permission of the gentleman, para ho mas malawig ang mapag-usapan ng bagay nito kung mamarapatin po ng ating kasama, ay dudulog po natin ito sa lupo ng panusugan upang mabigyan ng pagkakataong matalakay in the committee level. Mas maganda po. Okay po. Meron din naman pong question, maaari din po siguro kung sakali tayo mapapagbigyan po ng PhilHealth ay sa pamamagitan pag magamit natin itong ating information hour during our session kasi hindi lamang po ito naman concern ng Sangguniang Panlalawigan, maging ang buong empleyado ng probinsya ng Quezon. At marahil ay buong Pilipinas. Ano po? Yes, Honorable Claro talaga. Bilang karagdagan po sa inyo pong pahit, nais ko na rin pong imukahin na anyayahan ang Pangulo ng Unica. Upang na sa ganon ay higit po, sapagkat sa alam ko po, sa naunawaan ko ay higit na may mga katanungan ang ating po mga empleyado. Kung ito ngang si Kagalang-galang Magbuhos ay nakaranas ng ganong pakiramdam, manapay lalo na ang ating po mga empleyado na sabi nga ay medyo frustrating doon sa sitwasyon na naranasan. Salamat po. Maraming salamat po. Well noted po, Attorney Francis Yes po. Honorable Ferdinand Calabong. Magandang umaga po sa ating pong taga-Pangulo. Bagay na bagay po kayo dyan sa itaas. Ang akin naman po sanang nais idulog sa komitibang ito sa kadahilanan ng mga sinabi ng ating kaibigan at kapatid board member Derek Magbuhos, ay nais ko lamang itong klaruhin. Ang una po ay saan po kaya ang hospital na confine ng ating kapatid na Bukal Derek? Sa Manila ngayon. Manila ngayon. Yes. At para po bilang paglilinaw ay ako po na may saksing buhay dito sa lalawigan ng Quezon na marami pong natutulungan ang ating lokal na pamahalaan ng lalawigan ng Quezon sa mga nagkakaroon ng sakit natin mga kababayan. Sapagkat meron po tayong Malasakit Center, yung lamesang nalalapitan para po si Rubin. Kung meron pang problema, pwede pong lumapit sa munisipyo o sa syudad. At pag meron pang problema ay sa congressional office, nakapit po natin mga congressmen. At dahil po dito, halos lahat po ng ating mga pasyente
sa ating lalawigan ay halos po zero bill payment na. So, gusto ko lamang po sana klaruhin na ang dinudulog na issue ng ating kapatid na BM Derek ay hinggil sa kakulangan ng serbisyo ibinibigay ng national na pamahalaan, particular na ang PhilHealth. And as I have researched a while ago, again, through best friend Google, prior to 2019, PhilHealth has primarily reported coverage rate or entitlement of members based on premium payments. All Filipinos are already automatically included under National Health Insurance Program, making PhilHealth's members coverage rate at 100%. So, clearly speaking, the seeming problem of our brother Bucaldere is with PhilHealth. And it has nothing to do with our local hospitals in Quezon Province. Ito lamang po yung nakakarakot, baka magkaroon ng wrong message sa ating mga kababayan. Pero ako po'y sumusuporta kay Bucaldere na kung sino man ang mga ating mga officers from PhilHealth should explain and clarify this matter regarding the experience encountered by board member Derek. And it has nothing to do with the local concerns of our hospitals here in Quezon Province. Yun lamang po, Madam Presiding Officer. Walang sinabi po. I fully support you. Thank you. Well noted po, Honorable Talago. Yes, Honorable Jerry. Idadagdag ko lamang po, sapagkat nabanggit na rin lamang ni Kagalang-Galang Talabong. Doon po ba tatanong ko lamang po kay Kagalang-Galang Magbuhos, kayo po ba hindi lumapit sa Malasakit Center para kahit pa paano yung Ang totoo po niyan ay hindi naman na po ang akin pong lalapitan lamang ay yun po kung ano ang aking meron. Kaya nga po very disappointing sapagkat sa laki ng inihuhulog ng isang bukal, dapat minsan sana ay hindi naman lamang gagayon. Ibig sabihin yung coverage. Oo, yung coverage po ay masyado namang maliit. Dininabi ko lamang po, hindi po naman discount ang inyong hinihingi, di ba? Ang hinihingi po ninyo, yung tamang coverage. Yung tamang coverage. Oo, na dapat sana ay na-enjoy ninyo yung bilang benepisyo ninyo bilang membro. Yes, of course. Tama po yun. Kaya inihahalin tulad ko po na kung ako nga po ay malaki ang naiuhulog, what more po yung ating mga kawani dito sa ating lalawigan. Hindi po kayo lumapit sa Malasakit Center. Limitado lamang po ata ang may mga malasakit center na ospital. Pag mga ganong privado ospital po ata ay walang malasakit center. Walang malasakit desk. Ano po? So ako po ay sangayon sa sinabi ni ni Majority Floor Leader na ito po ay maitukoy sa lupon ng kalusugan at ito po ay inaasahan kong sa lalo't madaling panahon ay maimbitahan nang sa gayon ay mabigyan po ng linaw ang aking pong mga katanungan. Maraming po salamat kagalang-galang na taga-Pangulo. Maraming salamat po. Ang concern po na ating Bucaldere Magbuhos ay atin pong nire-refer sa Committee on Health through Honorable J.J. Aquilino. Thank you, Madam Presiding Officer. Just for the information of the body, after the session po, we will have a short feature taking to document our first regular session for the current year. Madam Presiding Officer, just to inform the body, the Oversight Committee, chaired by yours truly, will conduct a committee and public hearing on Monday, January 8, 1 o'clock p.m. at the Canilayan Hall to take up several matters. This will include the proposed omnibus amendments to our internal rules of procedure,
that will be prepared and submitted by the Secretariat. Number 2, meron po akong papel na nilagay sa ibabaw ng ating mga lamesa. Isasama ko na po ang Provincial Resolution 225. This refers to the SP reorganization. We will have as visitors Mr. Napeñas, the PHRMO staff, and the Provincial Budget Office. We will also take up the status and the updating of the timeline of the GAD ordinance. We will invite representatives from the Provincial Governor's Office, Provincial Administrator's Office. We will also take up the status and timeline of Environmental Code Ordinance. We will invite the representatives of the Provincial Governor's Office. With regard to the Investment and Incentive Code Ordinance, as you have suggested, Madam Presiding Officer, we will invite Mr. Eman, PTO Malu, Attorney Loria, and Marife Mendoza. For the Transportation Code Ordinance, we will invite the representative of the PPDC, and for the Tourism Code Ordinance, we will invite the Provincial Tourism Officer, Madam Presiding Officer. This will be the agenda of the Oversight Committee at 1 o'clock, Kalilayan Hall, January 8, Monday. This will be this coming Monday, Madam Presiding Officer. This is in line with the priority of the Sanggunian, Madam Presiding Officer, to comply with our compliance with the executive legislative agenda, and also to follow through with respect to the pending major legislative measures as being requested by the Honorable Governor Dr. Helen Tan. I will also provide Madam Chairperson a copy. I received a personal email from the Honorable Mayor of Mauban in the person of Mayor Pastrana. And he is requesting, Madam Chairperson, for the inquiry into the Tibag Hydropower Corporation. With your permission, Madam Chairperson, and with the concurrence of the Sanggunian, I will move that this matter be referred to the Committee on Oversight and joined with the Committee on Energy, chaired by the Honorable Board Member Derek, so that we can conduct the public hearing on January 15, Monday, 2 o'clock at the Kalilayan Hall. Regarding the updating of the ordinances and code of the province, we will conduct on January 8, Yes, committee hearing. Yes, Madam So it is referred to your Committee Oversight Committee. Yes, Madam Chair. Also, yung pong sulat mula po sa Honorable Mayor ng Mauban, Quezon. Actually po, Madam Chairperson, it is from the Municipal Administrator, Mr. Robin Justin Cunanan. Okay. Regarding po sa liham ni Mr. Robin Justin Cunanan of Mauban, Quezon, ay ating pong i-refer sa committee na oversight and joint committee on oversight and energy. Yes, Madam Chairperson. Referral approved po. Thank you. With no other matter, Madam Chairperson, to discuss in this session of the Sanggunian, I respectfully move that we recognize the Honorable Ferdinand N. Talabong for the closing prayer, after the adjournment, we will have our short picture take. You are now recognized, Honorable Talabong. Thank you very much. Let us all stand up and put ourselves in presence of our Lord again. Lord, we thank you for the presence with us today. May the things that we have learned and achieved lead us closer to you. Help us take insights and gain and use them to serve others. Guide our hearts until we meet again. Amen. May the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Motion to adjourn, Madam Chairperson, until January
January 8, I'm sorry, January 8, 9 o'clock, face-to-face, 2024. January 8. January 8, Madam Chairperson. At hindi na po natatapos ang ating pagpupulong until January 8, 2023, Monday, at 9 o'clock, same place po. Session adjourned. Thank you.